Kabilang po ang mga dati at kasalukuyang senador sa mga inirekomenda ng ICI sa Ombudsman na imbestigahan kaugnay sa flood control projects. Ang ilan sa kanila pumalag sa alegasyon at sinabing patunay ang referral na walang sapat na ebidensya laban sa kanila. Balitang hatid ni Joseph Morong. Ang hustisya ay strikto. Sa ikawalong referral nito sa Ombudsman, 10 ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ng plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kabilang dyan si dating Senador Bong Revilla. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ay yung mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Why did we give weight on the affidavit of Yusek Bernardo? Well, I see sincerity on his part. Nung humarap sa Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sinabi niyang personal siya naghatid ng kahong-kahong pera na nagkakahalaga ng 125 million pesos kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024. Iba pa raw yan sa 250 million pesos na hinatid rin daw niya sa bahay ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Ayon sa tagapagsalita ni Revilla, umpisa pa lamang ay handa nang humarap sa ICI si Revilla pero hindi raw siya binigyan ng pagkakataong madepensahan ang kanyang sarili. Ang mga nagdawit daw sa pangalan ni Revilla ay kasama sa mga bumuo at nagpatakbo ng sindikato na ani ay nakinabang sa bilyon-bilyong pisong pondo. Oras daw na mabigyan ng pagkakataon ng Ombudsman na kahanda raw si Revilla na sagutin ang mga paratang. Bukod kay Revilla, pinakakasuhan din ng kaibigan at campaign donor ni Senador Chis Escudero na si Maynard Ngu, pinsan ni Senador Mark Villar na si Carlo Aguilar, aide ni dating Senador Nancy Binay na si Carlene Yap Villa, staff ni dating Senador Grace Po na si JY De La Rosa at isang Mrs. Patron. Gayon din ang mga opisyal ng DPWH na sina Jean Ryan Altea, Gerald Opulencia, Manny Bulusan at Ruel Umali. Sa salaysay ni Bernardo, sinabi niya naghatid siya ng kabuang 280 million pesos para kay Escudero na inihatid niya sa building na pagmamayari ni Ngu. Si Villar kumikickback naman daw sa mga pondo para sa EDSA at sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig at idinaan umano ang mga komisyon sa pinsan ni Villar na si Carlo. Si Binay aabot daw sa 15% ang kickback na kinukubra raw ng aide nitong si Yap Villa. Si Po humiling daw ng mga proyekto kay Bonoan sa pamamagitan ng kanyang staff na si De La Rosa at nakakuha raw ng 20% na kickback na kinolekta raw ng isang Mrs. Patron. Walang inirekomendang kaso laban kina Escudero, Villar, Binay at Po. Pero pinaimbestigahan sila ng ICI sa Ombudsman para sa case build-up. Ayon kay Po, ang rekomendasyon ng ICI na i-refer siya para sa investigasyon ng Ombudsman ay patunay na hindi sapat ang ebidensya para sampahan siya ng reklamo. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Villar na ang desisyon ng ICI na i-refer ang kanyang kaso sa Ombudsman ay patunay na walang basehan ng mga alegasyon laban sa kanya. Handa raw siyang sumailalim sa investigasyon ng Ombudsman. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ni Escudero at Binay pero dati na nilang itinanggi ang mga paratang ni Bernardo. Sinisikap din namin makuha ang panig ng iba pang nabanggit sa ICI referral. Nagsumite naman ng dagdag na ebidensya ang ICI sa Ombudsman laban kina dating ako Bicol Representative Saldico, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Bernardo, COA Commissioner Mario Lipana, mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sinisikap din namin makuha ang kanilang panig. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.